Teka muna, bago ang lahat, alamin mo muna kung para sa'yo ba etong video na to. So make sure na papanoorin mo at papakinggan mong mabuti yung mga sasabihin ko after ng paalalang ito. Salamat! Nakakagulat na maraming traders pala ang hindi nakakaalam sa mga basics at fundamentals ng pagbabasa ng candlestick chart. Aminado naman ako na dati isa ako doon kasi ang ginawa ko noon, inaral ko lang kung paano ba mag-enter ng trade, paano ba gamitin yung platform. Meron akong mga ilan-ilan na inaral ng mga candlestick patterns, pero sa totoo hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng mga patterns na yon. Hindi ko din alam kung bakit sinasabi nila na pag nakita ko yung pattern, mag-enter ako ng long position. Na kapag nakita kong itong isang pattern, mag-enter ako ng short position. Pero kahit na ganun, nananalo pa rin naman ako ng mga panahon na yon. Kaso nga lang, dumating din yung oras na na-realize ko na hindi pwede na ganun lang kababaw yung nalalaman ko pagdating sa pagbabasa ng candlestick charts. Na-realize ko na dapat alam ko yung psychology behind the price action. Kaya ilang buwan akong nag-aral at nag-deep dive para mag-research sa mga concepts ng pagbabasa ng candlestick charts. Ako na gumawa ng hirap para sa inyong lahat. Sa video na to, ituturo ko sa inyo lahat ng natutunan ko. Simulan natin sa pinaka-basic. Siguro nasa isip mo na, alam ko na yan. Di ko na kailangan panoorin yan. Pero sinisigurado ko sa'yo na kailangan mong panoorin etong part na to. Sigurado may matututunan ka dito. Okay, so alam mo na siguro yung mga parts na bumubuo sa isang candle. Usually, regardless if it's a green candle or red candle, meron itong upper wick and lower wick. At syempre, hindi nawawala yung body. Okay? So, sinabi kong usually kasi minsan wala siyang upper wick, minsan wala siyang lower wick, or minsan naman body lang ang meron siya. At maintindihan natin yan mamaya. Okay? So, pasensya na kayo sa mga nakakaalam na nito, okay lang. Pero, I will treat this guide na lahat ng nanonood ay mga beginners. Okay? So, kapag green candle, this is a bullish candle. Alright? So, ang opening price ng isang green candle ay nasa baba. Okay? And ang kanyang closing price ay nasa taas. So, pag meron siyang upper wick, yung pinakadulo niyan, yan yung tinatawag na high. Ibig sabihin, yan yung pinakamataas na price na naabot ng market during this period of this candle. Okay? At kung meron naman siyang lower wick, yung pinakababa niyan, yan yung kanyang tinatawag na low. Okay? Ibig sabihin, yan yung lowest point na naabot ng market during the period of this candle. Okay? So, yung high and low, same lang din yan sa red candle. Okay? High and low. Pero, pagdating sa opening price, nandito sa taas kapag red candle at nasa baba naman yung closing price. Okay? So, ibig sabihin, pag start netong red candle, dito nagsimula, okay, sa price na to, and then, nag-close siya dito sa price na to. Okay? So, ibig sabihin, dahil mas mababa yung closing price kesa sa open price, color red yung candle. Okay? Ibig sabihin, pababa yung ginawa niyang movement. So, ito ang tinatawag na isang bearish candle. Alright? Ngayon naman, yung color green na candle, since yung open price niya ay mas mababa sa closing price, ibig sabihin, pataas yung ginawa niyang movement. Okay? So, since pataas yung ginawa niyang movement, color green yung candle, this is called a
bullish candle. Okay? So this is a bearish candle. So knowing these basics, may tanong ako sa inyo, paano nagkakaroon ng isang candle na walang upper wick or walang lower wick? Okay? So sabihin natin na ito ay isang green candle. Okay? Gawin natin siyang color green. Okay, so sa green candle at wala siyang upper wick, wala siyang lower wick. Okay? So ibig sabihin nito, yung kanyang closing price is also the same sa kanyang highest price. Okay? So yung close niya is the same as sa kanyang high. Okay? So yung opening price niya, yun din ang pinaka lowest na point na naabot ng market during the period of this candle. Okay? So low din yung kanyang open. Okay? So equal yung open and low, equal din yung close and high. Ngayon naman, kapag red candle, okay, gawa tayo ng red candle, at wala siyang upper wick, walang lower wick, ibig sabihin, yung kanyang opening price is the same as sa kanyang highest price. Okay? So, nung nag-open siya, hindi na siya ulit tumaas pa dyan. Alright? Pababa na siya ng pababa. Okay? Tapos, yung kanya namang close ay equal sa kanyang low. Alright? O minsan naman, meron siyang lower wick. Okay? So, ibig sabihin lang yan, close niya, hindi equal sa low. So, dito yung low niya. Tapos, syempre, dito pa rin yung close. Okay? Minsan naman, bulahin natin yung lower wick. Okay? Minsan, upper wick lang meron. Okay? So, hindi na siya, yung opening price niya ay hindi na equal sa highest price. So, ito na yung highest price niya. Okay? So, ngayon naman, nababanggit ko sa inyo yung period. Okay? So, depende sa time frame na ginagamit natin, iba-iba rin yung period ng ating candle. Okay? So, anong ibig ko sabihin? Okay, so, tignan natin itong chart na to. At, ngayon ay nasa 5-minute time frame tayo. Okay? So, pag binago natin yung time frame, magbabago din yung itsura ng chart. Right? So, same pa rin yung currency na tinitingnan natin, currency pair. USD against Japanese yen. Pero pag binago natin yung time frame, nagbabago yung itsura ng chart. Okay? So, ngayon, na-reviewin lang natin kung talagang naintindihan ba natin yung anatomy ng isang candlestick. Okay? So, yun yung diniscuss natin kanina, no? Yung 1-minute time frame, pupunta tayo doon at i-convert natin yung candle dito sa 1-minute time frame. Titignan natin kung anong magiging itsura niya sa 5-minute time frame. Okay? So, bawat candle dito ay 5 minutes since nasa 5-minute time frame tayo. So, ibig sabihin, itong candle na to, for example, may katumbas yan na 5 candle dito sa 1-minute time frame. Okay? So, syempre, kaya yun ang dahilan kung bakit nagbabago yung itsura ng chart. Okay? So, mas dumadami yung candle dito. 5 candle dito is equivalent sa isang candle lang dito sa 5-minute time frame. Okay? Siguro naman, gets nyo na kung bakit. Okay? For example, okay, so, ngayon, i-convert natin yung 5 candle dito. Titignan natin kung anong itsura niya. At i-check natin paglipat natin sa 5-minute time frame kung tama ba yung ginawa natin. Okay? So, pili tayo. Halimbawa, ito. Okay? So, nagsimula tong candle na to ng 12:35 AM. Alright? So,
dito tayo, no? 12:35 a.m. Okay, so drawing natin. Wait lang. So bilang tayo ng 5 mula dito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So bilugan natin para hindi tayo malito. Ito yun. Yan, simula dyan sa candle na yan. Hanggang 1, 2, 3, 4, 5. Ito. Okay? So, ngayon, paano natin i-convert to sa isang 5-minute candle? Okay, so una natin gagawin is titingnan natin ano ba yung pinakamababang point, no? Pinakamababang point na naabot netong 5 candle. Okay, so kung titingnan natin visually lang dito sa candle na to. Okay, so yung low niya is here. Okay, so ngayon lilinyahan natin yan. So nasa naman yung highest point na naabot? 1, 2, 3, 4, 5 dito. Okay? Okay? So yan yung pinakamataas na price na naabot within these 5 candles. Okay? So ngayon naman, ano naman yung opening price natin? Yung opening price natin is of course yung opening price ng pinakaunang candle. Which is this. Okay? Yan yun. Since pulang candle ito, so yung opening price niya ay nasa taas. Okay, so yung closing price natin, of course, yung closing price ng pinakahuling candle, which is this. And may kita natin na equal siya dun sa closing price, no, ay dun sa highest price. So, yung high at yung close ay equal. Ibig sabihin, kung dito siya nag-open, okay, at dito siya nag-close, meron tayong green candle pala. Okay? At yung body ng green candle na yon ay ganito. Okay? Tapos, meron tayong wick. Kasi ito yung lowest point eh. So, ibig sabihin, may wick tayo hanggang dyan. Okay? So, ibig sabihin, ganyan yung itsura ng ating candle sa 5-minute time frame. Okay? So, etong 5 candle na to, pagpunta natin sa 5-minute time frame, ganito yung itsura. Okay, so gawin natin green para mas talagang no? Yan, green. Ganito pala yung itsura niya. Okay, so tingnan natin kung tama. Pero bago ang lahat, ilista muna natin yung open, yung close, yung high at low nitong candle natin, okay? So, balik tayo dito sa 5 candle. Yung kanyang open price, again yung open no pinakaunang candle, may kita po natin dito, no? Tingnan niyo po, dito natin may kita. Okay, so itutok lang natin dun sa candle. Yan, tutok natin, tas may kita na natin dito yung open, close, high and low. So yung open ng first candle ay 149.879. Yan yung opening price natin. 149.879. Okay, yung closing price natin, of course, yung closing price ng huling candle, which is this. Tutok natin dito, may kita natin yung closing price ay 149.906. Okay, 149.906. Okay, i-check natin to mamaya kung tutugma ba. Pag tumugma, ibig sabihin, malapit na tayo pagdating sa candlesticks. Open, close, high and low, okay? So, yung high niya, nakikita natin, ito yung pinaka-highest point. Ibig sabihin, yung highest price ng candle na to. So, highest niya ay 149.906 din. Which is tama dahil wala siyang upper wick. Ibig sabihin, equal yung closing price sa highest price. At mamatahin lang natin yung lowest price dito sa 5 candle is of course sa candle na to. Itong pulang candle na to. So, ano yung lowest price ng candle na to? 149.864. Okay? 149.864. So, ngayon, moment of truth. I-check na natin sa 5-minute time frame kung tama ba lahat ng mga pinaggagawa natin. Okay? So, kung tama, ibig sabihin, talagang naintindihan natin yung anatomy ng isang candlestick. So, importante yan, no? Yan yung pinaka-basic, pinaka-fundamentals ng candlesticks
trading. Okay, so dapat alam natin yan. So lipat tayo sa 5-minute time frame. So that's 12:35, 'di ba? 12:35. So hanapin natin 'yun, yung candle na 'yon. So eto 'yon. Okay, so first of all, tama ba yung itsura niya? Ganito yung body tapos may wick. Okay, so correct. Check. Okay, so check natin, tama. Galing natin. Ngayon, yung open, close, high and low, tama ba? So tutok natin dito, nakikita natin dito sa gilid, yung open niya ay 149.879, check. Close niya 149.906, check. High, parehas lang sa close, 149.906, check ulit. Yung low niya 149.860. Okay, nagkamali tayo dun, 149.860. So bakit ganon? Okay, so tignan natin ulit sa 1 minute time frame. Okay, 149.860 daw. 35. Okay. Okay, so mali pala. Mali yung pagtingin natin. Okay, so ito yun, diba? Yung lowest price ng 5 candle. Okay. Yan yan. Ayan, okay. So, yung lowest price nung 5 candle, ito, lagyan pa natin ng line. Dito sa candle na to, yung low nito. So, pag tinutok natin, yung low niya ay 149.860 nga. Okay, so siguro yung nakita ko yung high, yung 4. Kaya naging 864. So, 860 to. Okay? 860. So, yan. Basically, na-review natin yung ating knowledge tungkol sa anatomy ng candlesticks, no? Etong 5 candlestick, kahit pumili tayo ng 5 dyan, kaya natin yung i-convert at pwede natin yung i-check sa 5-minute time frame, tatama yan, no? Basta syempre, pipili ka lang nung multiples of 5, okay? So, kung ang una mong pinili ay nag-start sa 23, halimbawa, sabi natin, 23.17, that's 11.17. So, pag pumunta ka sa 5-minute time frame, mula diyang candle nag-start ng 11.17, no? Multiples of 5 yan. So, ito ay, halimbawa, ito, 12.25, 12.30, 12.35, 12.30. Kasi 5 minutes each no? So, yun lang. Pag gusto mong mag-convert, hanap ka ng candle na nag-o-open ng multiples of 5 or divisible by 5. So, halimbawa, ito, 30 is hindi. Okay, so ito yung ginawa natin, diba? 12.35. Okay? So, halimbawa, ito, no? Yan, itong candle na to, nagsimula ng 12.25. Pwede to, diyan ka magsimula, bilang pa ng 5 candle. And, yun, para ma-practice mo yung skills mo sa anatomy ng candlesticks. Okay? So, yan 5 candle na yan, i-convert mo yan. So, napakadali lang yan. Ito yung high, ito yung low, ito yung high, ito yung opening price, ito yung closing price. Yung baba ng red candle na to. Okay, so, ito yung body niya. And yung body, may wick sa baba, then to, may wick sa taas. Okay? So, napakadali lang, no? There are so many candlestick patterns out there. At sobrang impractical naman kung lahat ng yun is kabisaduhin mo. Para sa akin, hindi mo kailangan na kabisaduhin o tandaan bawat isang candlestick patterns. Okay? Hindi mo kailangan tandaan yung pangalan nila, hindi mo kailangan tandaan yung mismong itsura nila. Kailangan mo lang is maintindihan kung ano ba yung meaning ng mga patterns na yon. Okay? So, pag nakita mo yung isang pattern na to, ano ba yung trading psychology or yung price action psychology behind it? Okay, so the first one is the engulfing candlestick pattern. Alright? So, ano ba yung mga characteristics ng isang engulfing candlestick pattern? So, it consists
of two candlesticks. First is a smaller candle, then followed immediately by a larger candle. Alright? So yung larger candle, kino-cover niya completely yung body ng previous candle. So basically, it engulfs or nilalamon niya yung previous candle. So meron itong two types. Of course, we have the bullish engulfing pattern and the bearish engulfing pattern. Alright? So let's see this pattern in action. So first of all, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga traders ay ginagamit nila itong candlestick patterns randomly without knowing the context of the market. So, nasan ba naka-place yung pattern? Nasa support ba siya? Nasa resistance? Nasa trend line? Yung volume ba bumababa o tumataas? So, things like that. So, you should never use candlestick patterns as the sole basis of your trading decision. Okay? So, balik tayo sa chart. May kita natin na sa chart na to nagkaroon ng downtrend. Tapos, nakita natin yung ating bullish engulfing pattern. After seeing the pattern, nagkaroon ng reversal at yung price ay nag-continue pataas. Okay? So, ano nga ba yung price action psychology behind this pattern, no? So, yung first smaller candle, which is ito, nire-reflect niya yung continuation ng existing trend, which is downwards. Okay? So, as you can see, pababa pa rin naman yung direction ng candle na to. Okay? So, dito, may kita natin na ang mga traders ay nagtitrade pa din based sa prior momentum, no? Pero, humihina na yung conviction nila. Therefore, forming smaller candle range. Okay? So, this one is smaller than this, than this, than this. Right? At ngayon, biglang nagkaroon ng influx, okay, ng mga opposing traders. Okay? In this case, yun ang yung mga buyers. Bigla silang pumasok. Tapos, nag-close yung ating engulfing candle, okay, above the previous candle's open, no? So, yan, nag-close siya. So, this right here is like, nagkaroon siya ng breakout, kumbaga. Clearly, seeing this, na-overcome yung momentum ng previous candle, no? Na-overcome na. So, ibig sabihin, na-overwhelm ng buyers yung mga sellers. So, yung mga sellers ngayon, kailangang i-close yung position nila to cut their losses. So, they need to buy to cover their positions. Diba? At dumagdag ito sa acceleration ng reversal. So, as you can see, yung price ay pataas na ng pataas. Seeing the engulfing candle, it's clear na yung buyers ang nado-dominate ngayon ng price action. That's why, yung ibang trader nagkaroon ng confidence na pumasok sa trade at sabayan yung momentum. So, idagdag mo pa yung mga short sellers sa taas, no? Mga short sellers dito na nagtitake profit dito. Okay? So, i-add natin lahat ng mga yun. Yun ang dahilan kung bakit naging successful yung reversal at yung price ay nagpatuloy, no? Nagpatuloy na siyang tumaas. So, ngayon, it's another example of engulfing candlestick pattern, but this time, it is a bearish engulfing pattern. So, let's say na meron ditong support or resistance level, and may kita natin that ilang beses sinubukan na i-break etong resistance level, but it stays valid, alright? And then, nakita natin na nagkaroon ng bearish engulfing candle, okay? So, nasa resistance level, and then we have the bearish engulfing candle. Then, mag-add ka pa ng volume. Halimbawa, if you see that the volume is increasing, also if the RSI is overbought, so may kita natin na this one right here will have a reversal, okay? And nung nakita ng mga traders etong bearish engulfing candle, dyan na sila ngayon nagsipasukan, okay? At
may kita natin na yun ang naging dahilan kung bakit ang price ay patuloy bumaba and naging successful yung ating reversal. So yung mga example natin, dinamit natin yung patterns for reversal trades. But etong mga patterns na to can also be used in trend continuation trades. Okay? So again, it depends on the context of the market. So now let's discuss the long wick candlestick pattern. Okay? So ano ba yung mga characteristics ng isang long wick candlestick pattern? So first, it has a small body, okay? Small to moderate body, and meron siyang extended wick. Okay? So either lower wick or upper wick. Okay? So of course, there are two types, no? We have the bullish long wick candle. Okay? So meron siyang mahabang lower wick. Ibig sabihin ito ay rejection of lower prices. So this right here is bullish, no? This one naman, meron siyang long upper wick. It suggests rejection of higher prices naman. So this one is bearish. Okay? So let's see this pattern in action. So nakikita natin na initially, yung mga sellers, sila yung nag-dominate, no? Pinupush nila yung price pababa. Okay? So this may be driven by emotions like fear. So halimbawa, yung mga bullish dati, hindi na nila kayang makita yung price na bumaba pa lalo, no? So kailangan nilang i-cover yung position nila, so they need to sell. Okay? Also, another emotion that drives this sharp movement pababa is yung bearish sentiment. Okay? So kadalasan yan yung mga short sellers. Okay? So yung ibang traders, tingin nila patuloy pang bababa yung price. Alright? So ngayon, pagdating sa support, so for example, we have a support here. Okay? Maraming nakakita ng opportunity to buy at lower prices, no? And dito nga yun sa support na yun. So, nag-i-step in na yung mga buyers. Kaya nagkaroon ng rejection, no? Biglang tumaas yung price. Okay? So ngayon, unti-unti nang humihina yung momentum pababa. Yung selling pressure humihina na. So nagpatuloy tumaas yung price hanggang mag-close siya dito, no? Mag-close siya. So malayo sa dulo ng lower wick. Okay? So yung distance is mahaba yung kanyang trinavel. Okay? So malakas yung buying pressure. So looking at this is a possible reversal. So nagkaroon na ng bagong momentum. So ngayon, yung mga sellers na pumasok with conviction just after mag-open etong candle na to, no? So after mag-open, kala nila magtutuloy-tuloy pang bumaba. From optimism, naging fear na yung emotion nila. Nung nakita nilang mag-form yung pattern na to, no? Yung long lower wick. So, kailangan nilang i-cover yung position nila, okay? So, therefore, it helps the price go up even further, no? Nung pagka-close nila nung kanilang position, na ba? So, the next candle after the long wick, no? So, burahin muna natin. Etong next candle na to, it can also be confirmation, 'di ba? So, it will add conviction sa mga buyers to step in kasi bullish tong next candle eh. Alright? So, another na naman yung additional na naman na fuel sa movement pataas. Alright? And another thing na possible nangyari dito is yung tinatawag natin na liquidity grab. Okay? So, i-drawing lang natin yung support level. Especially kapag yung mga institutions are involved. Halimbawa, gusto nilang bumili ng malaking halaga. Okay? Of course, kung gusto nilang bumili, kailangan nila ng magbebenta sa kanila. At yun ang tinatawag na liquidity. Okay? So kung gusto mo naman magbenta, kailangan mo na merong bibili sa'yo. So kailangan mo ng liquidity. So saan sila pwedeng makakuha nun? Sa stop loss ng mga buyers. In this example, mga buyers. Okay?
So if you are a buyer, okay, in this case, in this example, ilalagay mo yung stop loss mo somewhere below the support level. Okay? So, ang gagawin ng mga institutions or big players, doon sila ngayon maglalagay ng buy order. Okay? Yan sila maglalagay ng buy order. So, ang gagawin nila, tutulungan nila yung mga sellers na mag-push ng price pababa. Okay? So, mag-push ng price pababa doon sa buy order nila, which is here. Alright? So, actually, yung support level probably is placed somewhere here. Okay? Somewhere here. Yan. And yung stop loss is somewhere here. Okay? Tapos, dyan naglagay ng buy order yung mga institutions or big players. Okay? So, stop loss yan ng mga buyers dito, for example. So, pag tinulungan nila yung price bumaba, matitrigger yung stop loss ng mga buyers na once na ma-reach na etong level na ito. Alright? Therefore, yung stop loss ng mga buyers, it serves as liquidity para dun sa mga big institutions. Okay? So, naging liquidity siya for the big players. So, that can be one cause of this movement right here. Alright? So, now let's look at another example. So, makikita natin merong downtrend, okay? Then nagkaroon ng pullback or short term na uptrend. Tapos nakita natin na merong long week bearish to, no? Dahil meron siyang long upper week. And after that, yung price ay nagsimula ng bumaba. Okay? So, this one right here is a trend continuation trade. Okay? So, what happened is that meron tayo ditong trend line. Okay? May trend line tayo dyan. Sorry, hindi perfect yung trend line natin, no? And as you can see, previously, yung trend line has been tested and nagkaroon ng rejection sa trend line na to, no? So, what happened? Nagkaroon ng pullback banda dito. And again, once na ma-hit yung ating trend line, nagkaroon ulit ng rejection. Okay? So, almost the same reasons, no, kung bakit nagkaroon ng rejection at bakit yung price ay nag-continue pababa. Okay? So, what are those reason naman? So, yung mga buyers naman na late, pumasok. So, halimbawa, tingin nila yung price ay mag-breakout. Okay? Magbe-breakout sa trend line. Halimbawa, tingin nila, kala nila tataas dito. They have to cover their position once na makita nila yung price ay bumaba. Diba? And to cover their position, they need to sell. So, that's that helps the price to go down even further. Alright? And also, yung mga late short sellers naman, halimbawa, na-miss nila etong opportunity na to, no? Na-miss nila yung opportunity to short right here. So, maghahanap sila ng another entry opportunity. So, eto nga yun, which is after a pullback, no, nagkaroon sila dito ng opportunity to short. Okay, so nagkaroon sila ng another chance. So, that adds also some movement pababa. Right? And syempre, hindi rin natin tinatanggal yung possibility of liquidity grab again. Okay? So, possible kung ang trend line natin ay halimbawa, ganito, no, trend line natin. Yan. So, possible nagkaroon din ng liquidity grab dito, which is alam nyo na kung ano yung idea explained previously. Okay? Ngayon naman, punta tayo sa growing candlestick pattern. Okay? So, ano nga ba ang mga characteristics ng isang growing candlestick pattern? So, initially, meron tayong makikitang small-bodied candle. Okay? So, eto sa bullish growing candle. Eto naman sa bearish. No? So, meron tayong small candle. Then, yung mga succeeding candles are increasing in size. Okay? So, may kita naman natin. Eto pababa, palaki ng palaki yung candles. Okay?
So it signals strong directional momentum. Okay? So it can be bullish, it can be bearish. Okay? So etong pattern na to is even more reliable kung makikita natin na yung volume is also increasing as the pattern is forming. Okay? So now let's see this pattern in action. Okay, so makikita natin na meron tayong uptrend, okay? Tapos meron tayo ditong resistance level. Then nag-form yung ating growing candles, in this case, bearish growing candles. And from there, nagsimula nang bumaba yung price, nagkaroon ng reversal. Okay? So ano nga ba yung market psychology behind this? First, nagkaroon ng indecision phase. Okay? So dito sa resistance level banda, meron tayong konting consolidation. Okay? Kasama na rin yung ating initial candle, which is this one, no? So merong indecision phase. Right? At ibig sabihin, may indecision, yung mga buyers and sellers almost evenly matched lang sila. Okay? Or unsure sila tungkol sa next move ng market. Okay? Second phase naman, makikita natin yung early confidence and nag-show na yung momentum. Nagkakaroon ng gradual expansion. Okay? Possibly here in the second candle. Okay? So sa phase na to, nakikita na natin kung anong side ang nagdo-dominate. Okay? So in this case, yung mga sellers yung nagdo-dominate. Nakikita na din ng mga traders yung initial breakout. Okay, so nag-breakout na. So from indecision of the market, nag-breakout na. Okay, at candle natin dito, yung close niya, even it went lower pa, no? Pero itong closing price ng ating second candle is way below the closing price of our initial candle. Okay, so nagkaroon na ng breakout. So nagpapakita na ng momentum pababa. Okay? So seeing this, maybe nagkikick in na yung mga FOMO or fear of missing out ng mga traders, so they start jumping in, no? Para makaride sila doon sa movement ng market pababa. Okay? Then the third phase is the confirmation, no? After this candle, nakikita nila na itong candle na to bumababa pa lalo. Okay? So, expanding, increasing in size. Okay? So, yung mga traders is nagkakaroon na ng conviction. Nagkakaroon ng rapid growth yung candle natin, no? It is showing conviction of the traders. So, in this phase, mas lalong marami pang traders ang nag-join, no, sa movement ng market. Alright? So, idagdag pa natin dyan yung mga stop loss ng traders na nakaposition sa opposite direction. Ibig sabihin, yung mga buyers, no? So, yung mga tao, mga traders na tingin nila yung price ay tataas. Of course, mayroon silang stop loss somewhere here, okay? So, kung dito sila nag-enter ng buy trade, meron stop loss somewhere here, okay? So, pag na-trigger yung stop loss ng mga buyers, basically, they are selling. So, nakakadagdag pa yun sa movement ng price pababa. Okay, so basically, no, simplihan lang natin. So, it is increasing in size, tatlong candles, ibig sabihin, lumalakas yung momentum, and it came from the resistance level, no? So, lumalakas yung momentum pababa, okay? So, it might tell us that there will be a reversal. So, from uptrend, magkakaroon na ng downtrend. Okay? So, that's basically it, no? At nag-add lang ako ng mga possible reasons bakit yung price ay magko-continue pababa. Alright? Okay, so, ganun din yung idea pagdating sa bullish growing candle. Okay, so this one is an example of bearish growing candle. Okay, so pababa siya. So pag bullish growing candle, pataas naman, increasing yung momentum pataas o possibly nanggaling siya sa support level. Okay, possible din siyang gamitin sa trend continuation. Okay, halos for example, ganyan yung galaw ng market.
Okay, nagkaroon ng pullback tapos nagkaroon dito ng bullish growing candle, possible yan na sign na magko-continue yung ating trend pataas, no? Same naman kapag ang trend ay pababa. Okay? So pullback, then nagkaroon ng bearish growing candle, possible sign din na meron tayong trend continuation pababa. Okay? Samahan pa natin ng iba't ibang indicators, halimbawa moving average, exponential moving average, RSI, alright, and also volume, important, may kita natin habang nag-expand yung ating candles, tumataas yung volume, so it tells us na talagang lumalakas yung momentum doon sa direction ng ating pattern. Okay? So kung merong growing candles, meron din tayong tinatawag na shrinking candles, okay? So almost same lang din yung idea pero baliktad, 'di ba? So ito ang tinatawag na shrinking candlestick pattern. So ito yung itsura niya, imbis na it is growing, it is shrinking. Lang yung ventilador yan, imbis na pa ganon. Okay? So ito, ibig sabihin nito is humihina yung momentum pataas. Okay? Ito naman, humihina yung momentum pababa. Okay? So it may be a sign of reversal. Okay? So, hindi na masyadong inelaborate yung shrinking candlestick pattern. But I think, no, mula dun sa mga discussion natin previously, kayang-kaya ng basahin at alam nyo na yung market psychology behind this once na nakita nyo siya. Alright? Kayang-kaya nyo na ipaliwanag yan sa sarili nyo. Ngayon naman, punta tayo sa inside bar candle. Okay? So ano nga ba yung mga characteristics ng inside bar candlestick pattern? Okay? So sa inside bar candlestick pattern, may kita natin na yung buong price range ng ating current candle, to, hindi lang yung body pero pati yung upper wick, pati yung lower wick, yung buong price range niya completely enclosed within the previous candle's price range, okay, which is this. Etong previous candle na to, ito yung tinatawag na mother bar. Okay, so mother bar. Okay, mother. So bakit tinawag na mother bar? Sa Japanese, tinatawag nila itong pattern na to as the harami pattern. So ano bang ibig sabihin ng harami? Harami is pregnant sa Japanese. Okay? Ibig sabihin. And kung titignan natin etong pattern na to, para siyang pregnant. So kung ito yung mother, kung yan yung mother, ito yung tiyan niya, yung inside bar candle natin. Okay? So kaya natin tinatawag na harami candlestick pattern or pregnant, no? But basically, yan nga, yung previous candle, yan yung ating mother candle. And yung ating inside bar candle, yung buong price range niya naka-enclose doon sa mother candle. Okay? So, ganun din sa bearish inside bar candlestick. So, same idea, baliktad siya, no? So, we have a green candle right here for the mother candle. Tapos, nagkaroon tayo ng bearish inside bar candle. Okay? So, I think, no, alam nyo na yung magiging price action psychology dito. So, anong ibig sabihin din pag nakakita tayo ng ganito? So, kung yung mga diniscuss natin kanina, almost lahat sila, no, parang it supports the momentum, no? Pinapakita yung momentum. Ngayon naman, nagpapakita siya ng slowing down of momentum, no? Parang nagpepreno kung ano man yung previous momentum. Okay? So, yan, makita natin, nag-break above the inside bar yung next candle. Okay? So, this is, in this example, ano siya, continuation trend. Okay? So, nag-break above the inside bar yung next candle, to.
So now nagkaroon dito ng confidence yung mga traders to ride the move, 'di ba? In the breakout direction, which is in this case pataas. Okay? So meron tayong pataas na movement, nagkaroon ng pullback, okay? Tapos nakita natin yung pattern na 'to. Yan, nag-form yung ating inside bar pattern. Tapos yung next candle after our inside bar is bullish. Okay, so nag-break siya above yung inside bar candle natin, above the close of our inside bar candle. Alright? So, nagkaroon ng confidence dyan yung mga traders na mag-step in, no, to buy. Kaya yun yung nag-fuel sa price para tumaas. Okay? At yung mga traders naman na nasa kabilang side or ni other side, in short, yung mga sellers, kinakailangan nilang mag-exit. Okay? So, kung nag-exit sila, kailangan nilang mag-buy. Diba? Kasi kung ikaw ay short seller, to cover your position, you need to buy. So, it even adds further, no, sa direction pataas. Also, pwede rin FOMO, di ba? Yung mga traders, they fear of missing out the move. So, mas marami pa talagang nagja-jump in na traders. Okay? So, yun yung pwede mga reasons kaya yung price ay patuloy na tumataas or nagkaroon ng trend continuation. Okay? So, also, yung mga nakamiss dito sa first leg, okay? So, halimbawa, ganyan, no? It's not perfectly like this. Pero pag meron tayong trend, kaya ito pwede natin tawagin na first leg, 'di ba? Tapos nagkaroon ng pullback, ngayon magkakaroon ng second leg pag nag-continue yung trend, okay? So ngayon, yung mga nakamiss dito, hindi sila nakapag-enter ng trade, maghahanap sila ng another opportunity para makasunod or makasabay sa trend. So maghihintay sila ng pullback, okay? Ngayon, pagka pullback, ito, nakakita sila ng pattern, inside bar, candlestick pattern, pwede sila mag-enter dyan ng long position. Okay? So, nagkaroon sila ng chance dito. Okay? And then, nag-a-add pa yon sa acceleration ng ating movement pataas. Okay? So, ano ba yung price action psychology ng ating inside bar? Okay? Yung ating inside bar, gaya nga ng sabi ko kanina, nagpapakita siya ng break sa momentum, okay? So, eto, nakita natin malakas yung momentum pababa. Alright? So, this is, kung tawagin is extended range candle or momentum candle, pwede rin. Alright? But, hindi natuloy yung momentum kasi nagpakita yung ating inside bar candle. Okay? So, usually, yung inside bar candle, it signals us to adapt yung tinatawag natin na wait and see stance, no? So, wait muna tayo at tignan natin yung sunod na galaw. Kaya nga sinabi ko kanina, nung nag-break yung next candle, no, nag-breakout siya above the inside bar, saka lang pumasok siguro yung mga traders, okay? That's possible. Alright? Kasi, you need more you need more information once makita mo yung inside bar candle. Alright? Hindi siya gaya nung halimbawa engulfing candle na syempre yung engulfing candle magbe-break above doon sa open ng previous candle and may kita natin yung momentum pataas na and we can enter the trade, no? So nagpapakita siya ng momentum. Pero eto nga, sinasabi ko is treno sa momentum. Wait natin muna kung ano yung magiging next. Alright? So again, if we see the inside bar candlestick pattern, no, we should be in a waiting mode. At let's refrain muna from placing orders until merong magpakita na mas clear na directional confirmation. And usually din, mapapansin natin during the formation of the inside bar candle, usually bumababa yung volume, no? So, dun nga nagre-reflect na cautious yung mga traders.